Humanga siya sa mga matatayog na puno na yayakap ng simoy ng hangin ay nagpabitin ng masaga ng mga bulaklak at prutas sa mga sanga. Huminto siya sa iba't ibang lugar, naakit ng kinang ng mga mamahaling bato na naggagaya sa damuhan saan man may matining kagalakan. Ipinaalam kay Adan ng walang hangganang mga uri ng hayop na nagsasapa muhay sa hardin. Ang lahat ay maamo at masunurin at namumuhay sa ganap na pagkakasundo at kaligayahan. Uminto sa kanyang mga hakbang, humanga si Adan sa puti at lambot ng isang hayop na tumatalon sa damuhan. Lumapit kanya, kinuha ito sa kanyang mga bisig at ipinuhol dito ang isang espesyal na pagmamahal. Mabuti, masarap haplusin ang kanyang puting balahibo. Ang kanyang malambing na mga mata ay sumalamin ng isang ningning ng pag-ibig at pagpapakumbaba. May espesyal na bagay sa maliit na hayop na iyon. May pagmamahal yun yung ang ito ni Adan na kordero. Katimabang hawak ang maliit na hayop, si Adan ay tumingin ng may pasasalamat sa walang hanggan at sinamba siya habang minamasdan ang kaniyang puting mga kasuotan. Ang kanyang mabighaning mga mata ng isang di matutularing pag-ibig. Natuklasan ni Adan na may hawak siyang asang simbolo ng kanyang may likha masaya. Siya ay nagwika o yahawa alahaya. Ang maliit na korderong ito na nababalutan ng puting balahibo na may mabighaning tingin ng labis na pag-ibig ay kamukha mo. Nais ko lagi siyang kasama habang pinagmamasdan ng mga hayop. Napansin ni Adan na tinatamasa nila ang isang espesyal na pagsasamahan. Nakita niya ang masasayang mag-asawa sa lahat ng tao na nabubuhay para sa bawat isa. Ang kanyang mga pag-iisip ay tumuon sa kanyang kasama. Tumingin siya sa paligid at nagulat na hindi siya makita. Sinadya ng walang hanggan na magdago at naging hindi nakikita. Nakadama ng pangkulila si Adan sa gitna ng paraisong iyon. Sino ang kanyang makakasalo sa kanyang kaligayahan at pag-ibig? Naroon ang mga hayop, ngunit hindi sila makapangatuwiran. Hindi kayang ibahagi ang kanyang mga mithiin. Isang nag-aapoy na pagnanais ang ipinanganak sa kanyang puso habang naglalakad na mag-isa sa paglubog ng araw upang makita ang isang taong laging sasaka niya. Habang si Adan ay tumitingin sa malalayong burol sa pag-asa na may makita ang walang hanggan ay lumitaw sa kanyang takli at nagsabi hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Gagawin ko siya ng isang kasama. Ikinalugod ni Adan ang marinig mula sa manlilikha ang pangakong iyon. Sa sandaling siya ay nagnanais na magkaroon ng isang tao upang laging nakikita sa kanyang tabi. Dinapuan ng isang malalim na pagtulog, si Adan ay sumandal sa dibdib ng kanyang mapagmahal na manlilikha na sa pamamagitan ng kanyang mga haplos ay nagbabalisa sa kanya. Sa kanyang malay, ang unang makukulay ng mga panaginip ay sumibol. Minamasdan ang malambing na tingin ng walang hanggan. Naririnig ang magandang tunog ng makalangit na musika. Natutuklasan ang mga kababalagan sa paligid ang bundok ng Siyun na may baha. Hari nito ang ilog ng buhay. Ang mga parang na namumulaklak, ang mga hayop na bumati sa kanya ng masaya. Ang mga tanawin na nakapaligid sa kanya, sa kanyang paghahangad ay nauulit sa kanyang panaginip. Tumitingin siya sa paligid sa pag-asa na matagpuan ang kanyang kapareha, ngunit hindi din niya ito nakikita.
Nakakaramdam siya ng pangungulila sa kanyang panaginip, pati yun ang nagtulak sa kanya upang humanap ng isang makakasalo sa kanyang pag-iral. Ang kanyang paningin ay umabot sa mga luntiang parang na nakikita sa malayo. Ang amang mabubulaklak na burol habang naglalakad ng may pag-asa. Nararamdaman niya ang banayad na simoy ng hangin na marahang humahaplos sa kanyang buhok. Kanyang kinausap ang sima-simoy, ikaw ay tila siya na aking hinahanap ng labis. Iyong hinahaplos ang aking buhok, iyong hinahalikan ng aking mukha. Taglay mo ang alimuyak ng mga lunti ang palumpong. Kung maaari kong makita ang iyong mukha, iyong hahalikan ito. Kung maaari kong mahawakan ang iyong buhok, gumawa ng mahabang mga tirintas at palamutian ng mga ito ng mga bulaklak ng ating hardin. Pagkatapos maglakad sa panaginip sa mga barang ng paraiso, huminto si Adan habang minamasdan ang nakapaligid. Tanawin hutok siya ganit pinatong ang epekto ng simoy sa mga namumulaklak na sanga. Ngunit paano kung nararamdaman niya ito nang mainit sa kanyang mukha? Pagkatapos ay nagsimula siyang magising mula sa kanyang panaginip. Nakapikit pa rin ang kanyang mga mata. Nalaalala niya ang sandaling iyon ng inaay-an sa ay tubigan sa tiging nang wala kahunlan. Ang simoy tayo ng mga biroks ng tindang magakamay. Si tangang man ikaw ay ibinabas niya ng kanyang mga mata. Apaw ako pag nakatika ba ang isang manapang lumamarin na ngaring ang nabangong makakumay. Umaranang humahaglos sa kanyang ang parang may bongking na ito ang simoy na kanang talaginig. Pagpag na po ng isa, naging siya ng isang tasayahing. Ngayon ay kumpleto na si Adele, sapagkat mayroon na sa